Mangalahati na ang termino ng Administrasyong Marcos Jr. Ngunit 115 LGUs pa lamang ang sumusunod sa direktiba ng Anti-Red Tape Authority na magpatupad ng Electronic Business One-Stop Shop. Dahil dito, may mga LGU nang sasampahan ng kaso dahil sa hindi pagsunod sa nasabing utos. Si Creseling Catarong sa report. Nakatakdang sampahan ng kaso ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang mahigit 130 local government units dahil sa kabiguan itong sumunod sa direktiba ng ahensya na ipatupad ang Electronic Business One-Stop Shop o EBOS. Ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez, walang dahilan para hindi maipatupad ang EBOS dahil simula pa lang 2021 ay naglabas na sila ng Joint Memorandum Circular kasama ang DICT, DILG at DTI kung saan nilatag ang guidelines o mga alituntunin para mabilis sa kanila ang mag-comply sa requirement ng Electronic Business One-Stop Shop. Sa kasalukuyan, sabi ni Perez, 115 lamang sa mahigit 1,600 LGUs ang kinikilala ng ARTA na fully compliant sa EBOS. Dagdag pa ni Perez, mahigit 400 na LGUs ang pinadalhanan ng ARTA ng Notice to Explain upang ipaliwanag ang kanilang hindi pagsunod sa direktiba. Dahil sa kabiguan ng ilang LGU na magpaliwanag o sumunod sa direktiba, sinabi ng opisyal na asahan na sa loob ng linggong ito o sa susunod na linggo ay masasampahan ng kaso ang mahigit 130 LGUs. Iginiit ng opisyal na hindi sila natatakot na sampahan ng demanda ang mga ito dahil mayroon anyang legal na batayan ng ARTA para sa pagsampa ng kaso base sa Salonga Law at Ease of Doing Business Law. Alam nyo ba na as early as the Salonga Law, no, doon sa Code of Ethical Standards for Public Officials and Employees, kapag tayo ay hindi sumagot sa isang question, concern, complaint, within 15 working days from receipt, liable na po sila. Yun po ang ating gagamitin. Hindi lang po dahil required sila ng Ease of Doing Business Law for all local government units to set up and operationalize an electronic business one-stop shop. Sinasabi din po doon ng heads of agencies, the mayors, are responsible for not complying with the Ease of Doing Business Law. At dahil hindi po sila sumagot, yun po ating legal basis. Ibinahagi ni Perez na karaniwang rason ng mga LGU na hindi nakapag-comply sa pagtatatag ng Electronic Business One-Stop Shop ay mahina ang internet connection. Ang sagot naman natin, napabilis po natin to through Executive Order 32. Ang iba lang po talaga ay wala, no? Sabi nila, walang pera but you have merong data to show na kahit po yung 6th class municipality ay nakapagtayo ng Electronic Business One-Stop Shop. Ipinaubaya naman ng Anti-Red Tape Authority sa Office of the Ombudsman ang pagtukoy ng kaukulang parusa laban sa mga lokal na pamahalaan na bigong sumunod sa direktiba ng ahensya hinggil sa Electronic Business One-Stop Shop. Sabi pa ni Secretary Perez, ang mandato ng ahensya ay magsagawa ng investigasyon hinggil sa mga paglabag. Anumang resulta ng kanilang pagsisiyasat ay i-refer nila sa Office of the Ombudsman. We leave it to the Office of the Ombudsman po, no, to determine. Ang Ombudsman po ang mag-determine kung ano talaga yung dapat. But dahil may violation, merong equivalent penalty. Ang EBOS ay isang online platform na naglalayong mapabilis at mapasimple ang proseso ng pagkuha ng business permits at licenses sa pamamagitan ng pag-centralize ng mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng ARTA na sugpuin ang red tape at mapabuti ang business environment sa Pilipinas. Sa National Capital Region, may isa pa ring lokal na pamahalaan ang nananatiling hindi nakasusunod sa EBOS mula sa kabuang 17 LGUs nito. Inabisuhan naman ng ARTA ang publiko na kung mayroong reklamo ay tumawag lamang sa 8888 o sa hotline 12782 o kaya mag-email sa complaints@arta.gov.ph. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNA News.